Finally mga kababayan, masaya tayo sa buong Pilipinas. Makita niya Mr. Maravillas, wala na yung face diaper mandate. What? Ano pa niya Mr. Maravillas? May reklamo ka pa? Wala na po. Yun man lang po ang gusto natin na mangyari. Na sabi ko nga, common sense. Di ba? Nung panahon mga kababayan ng eleksyon, wala mang nagamit ng sa mga siksikan, tinatanggal man yung mga, di ba? So yun, finally, na-realize siguro ng ating Pangulo kasi nauna na yung Cebu. Yung Cebu nag-declare na di na sila gagamit and it is optional outdoors and trial run nila hanggang December. Ayun, mga kababayan, nag-react yung DILG. Kayo na niya dyan, bahala na kayo dyan sa IATF kung ano yung magiging decision ninyo. Ngayon, nag-recommend na po sa ating Pangulo and the President, positive po sa naging proposal to lift the mask mandate sa buong Pilipinas. Congratulations! Siguro, na-realize mga kababayan ng ating Pangulo ng kanyang pagbisita sa Singapore at Indonesia. Wala man na niya rito. Normal na niya rito. Hindi man gumagamit ng mga face diaper. Balik na sila sa normal. Bumalik na tayo finally sa normal at huwag kayong nakikinig dito sa mga scientist. May mga sayad yan. Niloloko lang po tayo, Mr. President. Huwag na tayong pauulit. Yung monkey business, gagamitin na naman nila yon para sumuka tayo ng pera. Bawat bansa, huhut-hutan tayo ng hudas. Ang mga funders ng hudas po, mga big pharma, huhut-hutan nila. Sila na lang ang mabuti, sila na lang ang mayaman. Sabi ko sa inyo, mahal na Pangulo. Anyway, maraming salamat kasi finally, mga kababayan na na-realize na ng ating Pangulo na hindi na kailangan na maggamit pa outdoors ng face diaper. Ito na po yung balita. The Interagency Task Force for Management of Emerging Infectious Diseases, IATF, has recommended the voluntary use of face mask outdoors. Sabi po ng DOH. What? Ngayon pa lang ninyo na-realize kasi alam ninyo na yung mga tao hindi maniwala na sa inyo. In Cebu, this time, nauna na sa inyo. Di ba? O ngayon, ayaw ninyong mapahiya. Di sumunod na lang kayo. Kung nauna na sana kayo, di ba? Inintay pa ninyo na ang isang LGU mag-initiate. So, ang ibig sabihin, mas advance silang mag-isip. Mas tawag dito? Mas may common sense sila. At mas nanauna nilang madiscover based sa experience ng ibang bansa tulad ng Singapore, tulad ng Indonesia, and neighboring nations, tulad ng Europe. Hindi ba kayo, Hindi ba kayo tumitingin-tingin man lang sa labas, nag-o-observe ko na ano ang nangyayari? Lahat na lang ba kayo nandyan lang sa loob ng opisina? At kung ano yung instruction ni Judas, yun na lang ang pinaniniwalaan ninyo. Di man lang kayo tumitingin-tingin kung niloloko na kayo ng
Hindi man lang kayo magkonsulta sa ibang mga experts sa mundo na confine na lang doon. Hindi man lang sila ang dapat pinakikinggan ninyo. Di ba? Yung mga inventors, yung mga magagaling na mga scientists, hindi naka-confine doon sa itinuro sa kanila ng kanilang maestro, ng kanilang teacher. They discover by themselves kung ano yung mabuti sa mundo. Kaya nga, yung mga scientist po, yung mga sumunod, mas magaling doon sa nauna. Ngayon, wala. Wala nang mas magaling sa nauna. Bakit wala nang mas magaling sa nauna? Hindi na kayo mag-discovery, naka-confine na lang doon sa sinabi nila. What if may mga problema yung sinabi nila? Hindi na siya applicable. Ganun ang science eh. Di ba ganun ang science? Continuous studies. 2 years. Yung iba, yun na, yung ginagawa. Tayo, yun pa rin. Yung dati pa rin. Nagpapaloko pa rin tayo sa kanila. Pinagkakitaan lang tayo ng mga big pharma. Yun ang totoo niyan. At pinagkakitaan tayo dito sa Pilipinas. Di ba yun nangyari? With all the overpriced supplies. At gusto pa tayong pagkakitaan sana, tuloy-tuloy. Yun, mga face shield, overpriced. Tama na po. Move on. Common sense, kaya nga binigyan tayo ng ating Panginoon ng utak. Common sense, gamitin. Di na ninyo ginagamit. Kung ano ang sinabi, hindi man lang ni-review ninyo yung mga restrictions, protocols, kung mabuti yung epekto. Sabi ko nga sa inyo, kaya tayo dumapa, kaya tayo ganito, hindi man yung sakit yung hindi man yung sakit po yung rason. Ang rason kung bakit tayo ganito, yung sakit ninyo sa ulo. Yan ang totoo niyan. Hindi na umandar yung isip ninyo. Yung common sense, yung logic, hindi na umandar. Yung basic knowledge natin sa science, kinalimutan ninyo. Yung dikta ni Tedros at ng mga kasama niya, yun na lang. Kung ano yung draft nilang guidelines, yun ang sinubo sa atin. Kinain nating lahat. Yun ang totoo niyan. Sila na yung sinusunod ninyo. Ano pa yung rason kung bakit kayo nag-aral? 'Di ba? At we have our independent country in Department of Health. 'Di ba independent tayo? Tapos itong grupong ito ng mga kabalot, doon lang kayo nagpadikta. Si Tedros hindi man doktor nga eh. At ayaw ninyo makinig doon sa mga independent doctors ng mundo. Ayaw ninyo makinig doon. So more than 2 years tayo na nagpa-uto. Di ba nakakaya sa inyo? This time, naunahan pa kayo ng Cebu. O ngayon, sumunod na lang kayo kasi hindi ninyo mapasunod yung Cebu. Sabi ng Cebu, tuloy na kami, trial run kami hanggang December. Kung dumami, di balik tayo sa Pag hindi, tuloy-tuloy na tayo. We have to move on. Tama na, grabe na yung, hindi lang yung health ang concerns natin, yung pagkain natin, yung hanap buhay natin, lahat na lang natali tayo sa health. Ang tao nagkakasakit at namamatay. That is normal. Masyado kayong masyado kayong naging assuming na ang buhay ng mga mamamayang Filipino nakaasa na lang sa inyo. Hindi man ninyo pwedeng i-assume yun.
At kami hindi man umaasa sa inyo. Never kaming umasa sa inyo. Bakit? Yung mga mamamayang Pilipino? Kailan yon umasa sa inyo? Para maligtas yung buhay. Di ba? Kasi yung buhay ng tao, ganun talaga. Corrupted. Ang buhay. We live, we die. Ganun lang. Nagkasakit, gamutin. Yun man lang po. Ang ginawa ninyo, kung ano-anong restrictions, pati yung anak buhay, ni-restrict ninyo. Pagkatapos kung ano-anong mga... Imagine, pag kumain ka sa restaurant, pwedeng tanggalin. Doon pa lang, kalukuhan. Ibig bang sabihin yung sakit, hindi mag-attack kasi kumakain, stop muna. Pag lumabas na, nandun na sa mall, sa labas, required na. Baka makasalubong na, nandun na yung mga... Nag-iisip kayo? Tapos, yung mga beaches, resorts, bawal pumunta doon. Kung ano-anong kalukuhan. Pinag-aralan ninyo yon. Gustong sabihin, ibig sabihin, yung mga naunang scientific studies na maayos sa baga yung hanging presko, fresh air, galing sa dagat, wala na yun, baliwala na yon. At saan manggagaling yung sakit? Sige nga, na yung dagat napakalawak, wala man maraming tao doon. Saan? Binawal, isinara lahat. Stay at home. At home. Save lives. What? Nandiyan ka na lang lagi sa bahay, hindi ka na magpainit, hindi ka na maglakad-lakad, hihina yung katawan mo. Tama, mali. That is elementary science. Kahit yung mga matatanda, sabi ng mga patatanda, nandiyan ka lang niya sa bahay, lumabas ka, maglakad-lakad ka, igalaw mo yung katawan mo, huminga ka ng fresh air. Binago nila at naniwala tayo. Kasi inadvertise sa radyo ang nagsalita mga so-called experts. Hindi na maniwala sa inyo yung mga mamamayang Pilipino. Umina yung katawan, lalong nagkasakit yung mga tao. Hindi na mainitan. Nandiyan na lang, hindi na gumagalaw sa bahay. At takot na takot, tinakot ninyong tinakot. You see? O ngayon, wala kayong magawa, kundi, para niya high blood ka pa, Mr. Maravillas. Yung experience kasi po natin, that is, a very, bad experience, mga kababayan. So, in a palace media briefing, DOH officer in charge, Maria Rosario Berhere said, the optional wearing of face mask is only for low-risk individuals in low-risk settings. Tumigil ka na nga. Niliberalize natin yung paggamit ng mask sa outdoors, pero doon sa low-risk individuals, in low-risk setting, meaning hindi sila matanda, hindi sila immunocompromised. In low-risk setting, ibig sabihin noon sa mga area na hindi matao at saka maayos po ang daloy ng hangin. Ibig sabihin, pag maayos yung daloy ng hangin, pwedeng alisin. Pag hindi maayos yung daloy ng hangin, maglagay ng masusuffocate yung tao. Hindi na maayos yung daloy ng hangin, tapos tatakpan mo pa.
Common sense. Hindi na maayos yung daloy ng hangin. Hindi ka na makahingang maayos kasi tatakpan mo pa. Yung ilong mo, ano mangyayari yan sa'yo? Hindi ka makahinga. Rireklamo yung sarili mo. Tayo po ngayon ay kumakalap ng mga ebidensya. Gumawa na rin po tayo ng concept paper kung saan yung study, kung saan paano natin gagawin yung study ng pagpapilot. Mag-observe na lang kayo sa Cebu. Palusot pa kayo. Mag-observe na lang kayo doon. Tingnan ninyo na, pilot area Cebu. O diba? Nauna na sa inyo. O ngayon, para hindi kayo mapahiya, nag-recommend na lang kayo sa ating Pangulo kasi yung ating Pangulo naman ay iniintay lang naman kayo. Pero sa totoo lang, yung ating Pangulo ay gustong-gusto na niya. Kaya lang, siyempre, hindi man siya doktor, kailangan galing sa inyo para hindi naman siya masisi. Kaya nga, hindi nagre-react yung ating Pangulo ng tulad ng reaction ni President Digong doon sa Cebu. Hindi nagre-react. Hayaan ko niya, observe ko kung ano, pag naging maayos sa Cebu, di will follow. Ngayon, para hindi kayo mapahiya, sumunod na lang kayo. Kasi na-observe ng ating Pangulo. Kaya may verbal approval na siya. Na-observe ng ating Pangulo sa ibang bansa and possibly, nagkausap yung ating Pangulo with Cebu, ang nauna nito is Cebu Governor Gub Guen. Cebu Governor Guen. Tapos, si Mayor Rama nagpalabas ng utos. Sumobra na kayo. She said the optional wearing of face mask outdoors is not yet a policy. And the DOH, as a chair of the IATF, is initially informing the public about the recommendation because there was this verbal approval from the President when they talked with Secretary Benhur Abalos from DILG. But it is stated IATF Resolution Number 1 Series of 2022 that IATF has resolved to recommend to the President and that there should be or the President will issue an executive order regarding the policy. Formality na lang po yun. O ngayon, Mr. President, pagbalik po ninyo sana, itong IATF po, buwagin na po ninyo. Buwagin na po ninyo. Nagpaso na po yung pakinabang niya. Nagpaso na. No need for us to have an IATF. Buwagin na po ninyo. Kasi simbolo ito ng pandemonyo. Para mawala na yung pandemonyo mindset po, tanggalin na po ninyo yan. Tapos, anyway, sabi po ninyo, yung state of calamity ba yun? Or health, crisis, hanggang December. Sana po, wala na yung extension. Pag 2003, bagong taon, bagong buhay na po tayo. Para makakuha na po tayo, tawag dito, makarecover na po tayo. Ibaon na natin lang itong sa alaala. Dapat nga wag na natin itong kasi bad memory. Bad experience, bad memory. Kalimutan na natin ito po. At yung mga susunod pang mga darating na created pandemonyo,
Huwag na tayong papatol doon, Mr. President. Huwag tayong papatol. Kung may sakit po, that simple, yung dating ginagawa natin po, ng buong mundo, pag yung may sakit, gamutin lang po. At siguro, may suggestion lang po, patigilin mo na po itong sa kaka-presscon. Yung daily updates, patigil na po ninyo yan. Daily updates ng mga flash, tanggalin na po ninyo yan. Sabihin ninyo si Bergerie, tumigil ka na yan. Nakakaumay na. Sige ang plus, tapos nawala yung plus, negative na. Plus na naman. Sige ang bilang. Pagsabihan po ninyo si Bergerie, na mag-focus sa research. Hindi sa pagbibilang, yung mga statistics na yan. Mag-focus doon sa research ng gamot. Gamot sa mga sakit. Yun ang dapat focus ninyo. Maghanap kayo ng gamot, hindi na natin dapat iasa dito sa mga big pharma kasi ang motibo nila, kwarta, negosyo. Tayo dapat naghanap din ng ating solusyon sa problema. Naturingan pa tayong gobyerno. Kaya nga tayo gobyerno. O di ba? Yung mga inventors natin dito na nagde-develop ng imbis kausapin at tulungan, inipit ng DOH. Yung nagdevelop ng anong klase? Imbis yung mga inventors natin, mga scientists, tulungan ninyo, inipit ninyo. Sino pang inventor ang lilitaw niyan? Discouragement yung kinakaharap nila, inaabot nila, imbis ma-inspire na gumawa. You see? Tapusin na natin po itong kalukuhan na to, Mr. President. Yung nangyari nung panahon ni President Digong, yung isang doktor from Zambales, yung tinulungan ni yung kapilido ninyo si Marcos, nakalimutan ko. Hindi na, sabi, dinevelop yung sa Indonesia. Wala na lang. So tama yata yung aking analysis. Sabi ko, si Mario Marcos. Sabi ko, Mr. Mario Marcos, hindi ako masyado excited kasi baka ipitin kayo ng mga big pharma. Yung influence niyan global. Parang ganon yun nangyari yata. Hindi ko na nakikita na mag-update live sa Facebook Live. Tapos nire-restrict siguro. Ganon mga kababayan katindi ang sindikato sa mundo. Controlling wealth and power by exploiting people, exploiting humanity. Anyway, yan man lang po mga kababayan. Maraming salamat. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.